Pinagmasdan ni Yuzio ang itim na bagay na ito na hindi malinaw ang anyo ng ilang sandali, ngunit hindi siya nagsawa. Kung titingnang mabuti, medyo kamukha ito ng isang fetus ng isang hayop na may 4 na paa na nakapulupot, ngunit hindi ito ganoon. Ito ay isa sa pinakamaluwalhating tropeyo matapos ang makasaysayang labanan laban sa 7 Sea Kings noon. Ang Sea Beast King, isa sa 7 Kings of the Deep Sea, matapos ang labanang iyon, ay nagpakita ng tendensyang mag-regress. Wala na siyang gaanong katalinuhan, ang karamihan sa kanyang isip ay puro na lang likas na pagnanasang pumatay na nagpahirap noon kay Yuzio. Bagaman wala na itong senyales ng buhay, ang marka ng hari ay nananatili pa rin sa katawan nito. Tinitigan ni Yuzio ang bagay na ito ng may pagkalkula. Kung magagamit ko ito para kontrolin ang Seahorn Clan at magdeklara ng gyera sa Sea Tribe, ano kaya ang mangyayari? Para malaman kung ano ang mangyayari, kailangan niyang gawin ito agad. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga ugat ng puno na nagsanga-sanga, at pagkatapos ay niyakap ang mga natitirang labi ng Sea Beast King. Mahigpit niya itong kinulong sa loob ng isang buo, tapos ay bigla ang ibinagsak ng malakas ang buong bagay sa lupa. Boom! Inulit ni Yuzio ang pagbagsak ng ilang beses pa hanggang sa bumuka ang lupa, nagbigay daan para yakapin niya ang mga labi ng Sea Beast King at pumasok sa ilalim ng lupa. Ang malaitlog na bahagi sa katawan ng willow tree ay wala na roon, hudyat na inilipat na ni Yuzio ang kanyang kamalayan sa ibang anyo makapal na usok ang umuusbong mula sa lupa kung saan naroon ang mga ugat niya. Ang mga ugat niya, matapos maghukay ng ilang sandali, ay nagsimulang huminto at nawala. Dinala ni Yuzio ang kanyang mga ugat sa malayong lugar, lampas pa sa north, at hinanap ang continental shelf ng isang lugar sa ilalim ng dagat kung saan hindi naabot ng sikat ng araw. Ang kanyang tunay na anyo ay hindi makakalutang sa ibabaw ng tubig o mag-transform sa ibang uri ng nilalang na makakalangoy ng mabilis. Kaya't para makarating sa ilalim ng dagat, kailangan niyang pumili ng lugar na may lupa, kung saan nagpatong-patong ang malalaking bato. Biglang may umalingaw-ngaw na malakas na pagsabog. Tumalsik ang mapuputing bula ng tubig. Ang tubig dagat sa paligid ay gumawa ng tunog na kumukulo dahil hinihigop ito pababa sa butas. Ilang sandali itong tumagal bago huminto. Pagkatapos, sa gitna ng espasyo, lumitaw ang isang malaking itim na bagay na mahigpit na binalutan ng mga ugat ng puno. Sa loob nito ay ang mga natitirang labi ng Sea Beast King. Binuksan ni Yuzio ang mga ugat, nag-transform sa anyong ahas, tumayo sa ibabaw ng malafitis na bagay na iyon, at tahimik na pinagmasdan ang sitwasyon sa paligid ng dagat. Iniisip niya kung paano magagamit ang marka ng hari na nananatili pa sa katawan nito para ipatawag ang mga nilalang sa ilalim ng dagat. Ayon sa kalkulasyon ni Yuzio, kung magagawa niya ito ng tama, maaaring may patawag niya ang buong lahi ng mga hayop sa lugar na ito. Biglang lumiit ang mga ugat ng puno na may matulis na dulo at tumusok diretso sa malafitis na bagay ng halimaw. Matapos tumagos sa panlabas na balat, naging maliliit itong mga ugat na bumalat sa ibabaw ng mga labi ng Sea Beast King, at pagkatapos ay nagliwanag ng banayad na berdeng kulay. Mula sa pangunahing ugat, mabilis na ibinuhos ang Ling Power, kumalat sa lahat ng mga ugat na nakakapit sa katawan ng Sea Beast King. Unti-unti, sa mga uka ng mata nito, nagliwanag ang pamilyar na kulay ng Ling Power ni Yuzio, na nagpapahiwatig na ito'y naging tauhan na niya, ginagamit ang marka ng hari sa katawan nito. Ang likas na ugali sa loob nito ay biglang bumangon. Itinaas nito ang mukha, ibinuka ng malaki ang bibig, at umungol ng mahaba, na tumagos sa dagat at umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Ang Sea Beast King ngayon, na kontrolado ng Ling Power ni Yuzio, ay marunong lamang umungol at tumawag, walang anumang emosyon. Ang dagat ay nayanig sa malakas na tunog na parang may lindol. Ang mga bula ng tubig mula sa ilalim ng karagatan ay tila umaagos pabalik mula sa itaas, ginugulo ang lahat. Pagkatapos, ang dagat sa harapan ay unti-unting bumalik sa dati, tahimik gaya ng dati, maliban sa maalikabok na ilalim dahil sa pagyanig ng lupa dulot ng ungol. Wala ni isang isda na naligaw dahil sa takot ang makikita, paano pa kaya ang isang buong tribo na natawag? Nainis si Yuzio. Walang dumating?
Mali ba ang pinili kong lugar para tumawag? Hindi niya inaasahan, ang tubig dagat sa paligid ay biglang nahawi sa iba't ibang direksyon. Maraming kakaibang nilalang na may napakabilis na paglangoy ang hindi niya namalayang nakalapit na pala ng husto sa kanya. Mas epektibo pa pala ang pagtawag na ito kaysa sa inaasahan ko. Sa harap ni Yuziyo ngayon ay may mga 15 mutated beasts na iba't ibang uri mula sa ilalim ng dagat ang kara rating lang. Bawat isa ay napakalaki ang sukat, lubos na nangingibabaw sa maliit at maitim. Naahas ni Yuziyo. Lahat sila ay nakatitig sa kanya. Karamihan sa mga ito ay mukhang pinaghalong lahi mula sa kung saan. Bawat isa, kung hindi nakausli ang nguso, ay nakausli ang panga. Sa laki ng kanilang mga ngipin, kahit gaano karaming nyug ang ibigay mo, kayang-kaya nilang kayurin lahat. Isinantabi ang body shaming, body Samsung, ang pinakakumukuha ng atensyon ni Yuziyo ay ang malakas na presensya nila. Kung may kumpiyansa silang magpakita rito, hindi dapat magmukhang mahina ang tumawag sa kanila, di ba? Kaya't ang kanyang ahas ay ibinuka rin ng bibig at umungol ng mahaba, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan para marinig nila. Pinapatunayan kung ako ang tumawag sa inyo rito. Pagtingin sa paligid, humanga si Yuziyo. Hindi niya inaasahang may ganito kalalakas na sea beasts dito. Kung sumali sila sa digmaan noon, marahil ay tuluyan ng nalipol ang sangkatauhan. Kahit dumating pa si Yuziyo, wala na siyang mail iligtas. Pag-iisip pa lang yun ay pinagpawisan na siya ng husto. Kung ang Sea Beast King ay mayroon pang alas na itinago, malamang ang 6 pang hari ay ganoon din. Talagang hindi maaaring maliitin ang mga nilalang sa ilalim ng dagat. Ngayong nasaksihan na niya ang lakas ng mga alagad ng Sea Beast King, tiyak na gusto ni Yuziyo na akitin sila sa kanyang panig. Dahan-dahan niyang ibinuka ang bibig at nagtanong, gusto niyo bang pumanig sa akin? Bago pa sila magtanungan sa pagkalito, idiniin ni Yuziyo ang kanyang posisyon, ang pagsunod sa akin ay pagsunod sa inyong bagong hari. Katahimikan, ibig sabihin ba'y oo? Walang nagpakita ng pagiging kalaban. Ilan sa kanila ay ibinuka ang bibig at tumango-tango, nagpapakita ng pagsang-ayon. Ayon sa obserbasyon, napakalakas ng mga ito, ngunit tapat sila sa presensya ng hari ng dagat. Kapag lumitaw ang haring iyon, susunod sila ng walang pag-aalinlangan. Ang ingay sa ilalim ng dagat ay mabilis na kumalat sa lahat ng dako. Ang mga kakaibang hugis na korale, ilang dosenang kilometro ang layo, ay biglang nagliwanag ng kulay ng Ling Power na parang babala. Nagpa-alerto ito sa isang babae, si Ayersha, na nakaupo sa isang maliit na uka. Agad siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay walang pupil, ngunit naglalabas ng banayad na liwanag ng Ling Power. Mukhang hindi normal ang paraan niya ng pagtingin. Anong nangyari? Bakit ang mga Sea Beast clan na natutulog ng mahimbing ay biglang nagising lahat? At sino pa ba ang tanging makakatawag sa kanila mula sa kanilang pagkakatulog kundi? Nagngalit ang kanyang ngipin nang mapagtanto niya, nagbalik na ang Sea Beast King. Hindi maaari, na para bang nainsulto, tinawag agad ng mermaid, Ayersha, ang isang isda na kulay puti, o madilim, inutusan itong dalhin siya para kumpirmahin agad-agad. Hawak sa kaliwang kamay ang isang mahabang trident na puno ng kapangyarihan. Isang utos lang, ang kanyang sinasakyan ay humarurot na parang kidlat. Ang tubig dagat ay nahawi sa kanyang pagdaan. Mula sa anggulong ito, malinaw na isa itong puting sea serpent, hindi isang uri ng isda. Higit kan inuman, alam ng mermaid ang tungkol sa pagkawala ng Sea Beast King. Noong pinatay ito ni Yuziyo, naramdaman ito ng lahat ng natitirang hari. Kaya naman nagmamadali siyang tingnan kung sino ang nagpapanggap. Mabilis na natukoy ni Yuziyo na may papalapit sa kanya. Ang tubig dagat ay biglang nagbago ng direksyon ng agos. Paanong hindi niya mararamdaman ang papalapit na pressure? Itinoon niya ang mata sa eksaktong direksyon kung saan nanggagaling ang mermaid, nag-iingat at pinapaalalahanan ang sarili. Ang nilalang na paparating na ito ay hindi pangkaraniwan ang lakas. Pagdating sa lugar, iwinasiwas ng mermaid ang kanyang buntot, lumangoy papalayo sa kanyang sinasakyan, at marahang lumapit sa harapan ng mga naipatawag na Sea Tribe. Hindi sila nang ahas na harangan ng kanyang daan, sa halip, mukha silang magalang.
Tila mga tauhan silang nauna nang naghihintay. Salamat sa system, nalaman ni Yuziyo na ito ang Mermaid Queen na nagngangalang Aersha, isang peak rank 3 superhuman. Hindi niya alam kung paano magre-react. Pala, isa sa 7 Sea Kings ay may anyong mermaid pala. Habang sinusuri niya ang kakayahan nito, nagtaka rin si Aersha, anong klaseng nilalang iyon? Bakit mukhang isang itim na bante na may 2 sungay na nakaangat pataas? Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganito kakaibang nilalang sa ilalim ng dagat. Ang pagtatagpo sa isa pang hari ay hindi magandang bagay. Sumigaw ng malakas si Yuziyo, tamang-tama ang dating mo. Sakto para masubukan ang lakas ng 7 o mga sea beasts na ito. Patayin siya para sa akin. Sumunod sa utos ng bagong master, sabay-sabay na sumugod ang mga sea beasts patungo kay Aersha. Nakangisi ang mga ngipin, balak siyang kagatin hanggang mamatay. Kara-rating ko pa lang, aatakihin na agad ako? Hindi rin nagpatalo si Aersha. Iwinasiwas niya ang kamay pasulong, nainis, at tinawag ang kanyang mga tauhan para sumugod. Sa likuran niya ay isang grupo ng mga peteng at matatabang isda na may matitibay na ngipin, walang kulang. Umungol sila at direktang sumugod para harapin ang mga bagong tauhan ni Yuziyo. Ang lahat ng sea beasts mula sa magkabilang panig ay naglaban-laban, mabangis na nagkagatan. Isang tingin lang, napansin na sa paligid ni Aersha, siya na lang ang natirang mag-isa. Ganoon din sa panig ni Yuziyo. Paano niya kaya ginawa iyon? Ang Sea Beast King ay naging parang elepante na sinasakyan niya, habang siya mismo ay nawala. Nagtatanong si Aersha kung saan nagpunta ang kakaibang nilalang na iyon. Lumitaw na siya na may nakabukang bibig, narito ako. At saka isinugod ang kanyang pangadiretso sa babae. Isang ihip lang ng kamay at ng trident, nagliwanag ang paligid ni Aersha ng isang bola ng Ling Power. Tumama ang ngipin ni Yuziyo dito, ngunit ano ba naman ang proteksyong ito? Pinalakas niya ng kaunti ang sarili at sinubukan ulit. Nakita niyang nagkabitak na ang ibabaw ng bola. Ang ahas ay kumagit kagat at umungol sa tuwa. 3 pirasong depensa lang ito. Kayang-kaya kong kagatin ito hanggang Maduraj. Siyempre, hindi nagyayabang si Yuziyo. Agad na nabasag ang bola, inilantad si Aersha sa labas. Huwag mong sabihin hanggang dyan lang ang Mermaid Queen. Mabilis siyang lumangoy palayo kay Yuziyo ng sapat na distansya. Pinabintog ang bibig at nagbuga ng maraming bula na naglalaman ng Ling Power. Ang bubble attack na ito, sa mata ni Yuziyo, ay parang isang madayang atake, kaya hindi siya umilag. Ang ulo ng ahas ay tumayo lang doon na parang tulala. Hindi niya inaasahan, lahat ng bula ay nagsama-sama mismo sa tapat ng kanyang ulo, kasing bilis ng kidlat, at sabay-sabay na sumabog. Kung ibang nilalang iyon, marahil ay naputulan na ng ulo. Ngunit ang mga ugat ni Yuziyo ay hindi. Mabilis siyang lumabas mula sa makapal na bula, itinutok ang ulo kay Aersha, gustong gumanti agad. Walang maraming salita. Ang maliit na mermaid na ito, kapag pinatagal pa, siguradong makakahanap ng paraan para saktan ako. Ibinuka ng malaki ang bibig ng ahas, handa nang ibuga ang skill na 1,000 Mile Ice River. Sino yung nagbuga ng Ling Power mula sa bibig kanina? Ngayon, tikman mo ito. Isang malamig na bugso ang humagibis mula kay Yuziyo, tumama ng eksakto kay Aersha na natigilan. Sa isang iglap, ang ilalim ng dagat ay tinubuan ng hindi mabilang na mga nakausling haligi ng yelo. Habang si Yuziyo naman ay nasiyahang lumilipad sa itaas, tinitingnan kung aling haligi ang naglalaman ng Mermaid Queen para iuwi bilang tropeo.